Kasabay ng Christmas rush ang pagdagsari ng mga bakasyonista. Sa NAIA o sa Ninoy Aquino International Airport, 10% ang nadaragdag sa bilang ng mga biyahero tuwing holiday season. Kaya naman inilunsad na ng pamunuan ng NAIA ang O-Plan Lakbay Pasko. Live mula sa NAIA, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, hindi raw katulad noong Christmas 2014 kung saan nagkaroon ng kakulangan sa terminal personnel ang isang airline company. Umaasa raw ang MIAA na ngayong taon ay hindi raw magkakaroon ng masyadong malaking aberya ang Christmas rush sa NAIA. Ang Christmas getaway ng pamilyang ito sa Hong Kong, itsinempo raw talagang magsimula mahigit isang linggo bago ang Pasko dahil bukod daw sa mas mahabang bakasyon. Para hindi makisiksik sa mga tao. Yung pagbalik niyo, ma'am? January pa. Are you expecting na siksikan pagbalik niyo? Of course. Ngayong araw, normal pa ang dami ng mga pasahero sa Terminal 3 ng NAIA. Pero ayon sa Manila International Airports Authority o MIAA, next week, ibang usapan na. Perhaps by the 23rd or the 24th, we can expect more passengers to be flying out of Manila at the same time arriving Manila. On an average day, yung ating passenger volume, pumapatak siya ng around 40 to 45,000. However, pagdating ng mga special occasion, umaangat tayo ng around 50,000. Kapansin-pansin ayon sa MIAA na halos 10% ang idinadagdag sa bilang ng departures at arrivals sa NAIA tuwing Disyembre nitong mga nakaraang taon. Bilang paghahanda sa dagsa ng mga pasahero ngayong pagtatapos ng 2015, inilunsad na ng MIAA ang O-Plan Lakbay Pasko. Under this O-Plan, we have coordinated with the airlines to make sure that processing of passengers will be at its best, kumbaga. So if they need to put in place more personnel, especially sa kanilang mga check-in counters, they would have to do so. All government agencies who have areas inside the terminals, we have also given them the directive to put in place sufficient personnel. Kapaskuhan noong isang taon, libo-libong pasahero ng Cebu Pacific ang apektado dahil hindi umano nakapasok ang ilang counter personnel nito. That was more of an internal problem of the airline. So the airlines have also given us their commitment na hindi na maulit. Masasel ba pag magka-Christmas season? Hindi na, ayaw pa. Marami pong uwi sa kanilang probinsya. Traffic, yung oras, sobrang haba. Nakipag-ugnayan na rin daw ang MIAA sa general contractor ng NAIA Skyway Project na hindi maikakailang nakakadagdag ng pagsisikip ng traffic papuntang Paliparan. Mas tutok na raw ngayon ang construction sa itaas na bahagi ng Skyway kaya't makakapag-clearing na raw sa ground level kahit papaano. We advise passengers na pumasok na po sila sa arrival area ng pinakamalapit na terminal kung saan kayo at that moment get in touch with our airport personnel at the help desks and they will lead you directly to our airport shuttle buses at dadalhin kayo sa appropriate terminal ninyo. Jessica, ang duration nitong O-Plan Lakbay Pasko ay simula ngayong araw na ito hanggang sa January 5 dahil taon-taon naman daw ay ang nangyayari yung first week ng January o yung first week ng taon ay marami talagang mga pasahero na dumadagsa sa mga NAIA terminals. Jessica. Kasi ito rin yung panahon na nag-uuwian yung mga kababayan natin abroad na dito gustong magpasko. Tama yan, Jessica. In fact, sa statistics ng MIAA, particularly sa buwan ng Disyembre, ay mas marami ng mga 200,000 yung mga arrivals sa NAIA terminals kumpara sa mga departures. At yun nga, yung pagdating naman ng January, of course, back to normal na lahat after yung mahabang bakasyon. So expected na rin natin. Katulad din yan, dun sa mga kumaga, ibang mga bahagi ng Metro Manila, sa kalsada or sa mga terminal ng mga bus, ay expected na rin yung volume ng mga pasahero, Jessica. So maraming dadating, marami rin naman ang umaalis. Hindi na napag-uusapan tila, no, Cedric? Although magandang balita yan, yung laglag bala. Yes, Jessica. Natanong natin kanina ang pinakahuling update na itong sa laglag bala. Nire-recognize daw ng MIAA yung lumalabas na investigation ng NBI na it's possible daw o nag-recommend na ng filing ng cases ang NBI at lumalabas sa investigasyon na posible na merong mga scammers na doon sa loob ng NAIA terminals pero hindi lumalabas sa investigasyon na mukhang wala namang sindikato nitong di umano'y laglag bala, Jessica. Paano nangyari daw yun?
ano yun? Kasi dati napag-uusapan na rin, pero araw-araw meron pa ring mga nahuhulihan nung anting-anting daw o di umano. Kaya may mga bala pa rin. Pero ngayon biglang wala na lang? Ganun lang ba yun? Yes, Jessica, hindi natin ma-recall sa ngayon kung kailan yung huling data, kung kailan merong nakahanapan ng bala at nag-claim siya o nagko-complain siya na di umano ay hindi sa kanya yung balang yun. Pero ang sinasabi sa atin ng MIAA ay very recently lang daw, merong mga reports pa rin na nakukuha yung mga bala doon sa kanilang mga bagahe. Pero umaamin daw na kanila yung bala na yan at naniniwala sila na anting-anting. Again, ang sinasabi ng MIAA at even yung OTS ay statistics, pagbabase ito yung statistics, yung 1,500 na merong umaamin na at least 1,000 na umaamin na meron silang bala sa kanilang mga bagahe ay very probable daw considering 34 million passengers ang gumagamit ng NAIA terminals kada taon, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.